kumpirmado. PRRD, lalaya na. Naku, may nadinig ako. May nadinig ako patungkol dito. Aimee, napaamin si Bongbong ang nagpakidnap kay PRRD. At itak ang ipapagamit sa pulis. O yan po ang magiging topic natin. Dediretso na po tayo agad-agad. Hindi ko na pagtatagalin dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Sana. Okay, ito paglaya ni PRRD pag-usapan natin at yung ating mga naririnig. Sino tong ano? Di ba ito si Congressman Chua? Congressman Chua, ikaw ba yan? Kulang na ba ang ayuda at sumasideline ka? Naging anchor si si Kong Chua. O sige, diretso tayo. Gusto ng lumaya. Hiniling na ng kampo ni FPRRD sa ICC ang interim release ng dating Pangulo. At may bansa na raw sa Europa na willing kumupkup sa kanya. Oy, joke lang nga. Baka mapikunto naka-Amerikana necktie pa naman. No? Mas pogi naman ito kay Chua. Okay, sige. Diretso. Si Sara naman, may misyon daw para kay Senador Aimee Marcos. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. 3 buwan na ang lumipas mula nang ilipad si former President Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. 3 buwan na rin ang sigaw ng kanyang pamilya at mga taga-suporta. Ang kapatid ni PBBM na si Senador Aimee Marcos damay na rin sa misyong ibinibigay sa kanya ni VP Sara. Sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Ang galing din ni VP Sara dito. Ang sabi niya, ikaw ang magbabalik kay Tatay Digong sa Pilipinas. Dahil yung kapatid mo ang nagpadala sa dahig. Sa madaling salita, yung kapatid niya, according sa mga lawyers ni Tatay Digong, ay kidnap. So, kung susundan natin yung sinasabi ni BP Sara, yung kapatid mo na si BBM ang nagpakidnap kay Tatay Digong. Kasi extra rendition ang tawag nila dyan. Okay? Legal terms. Pero sa ating mga hindi naman abogado, ang pagkakaintindi natin dyan, kidnap. Ganun lang kasimple yun eh. So, gamitin natin yung word na kidnap dahil yan naman ang ginamit ng abogado niya. Okay? Para sa ating hindi mga abogado. Ito ay mistulang ang ganda ng pagkadiskarte ni Sara dito. Kasi to si Aimee, sama pa rin ng sama. At yan ang sinasabi ni BP Sara. So, impliedly, kahit indirectly, inaamin ni Aimee na, oo, kapatid ko nga ang nagpakidnap. Si BBM nga ang nagpakidnap kay Tatay Digong. Ang galing ng strategy na yon. Kaya lang eto naman. Yung mga Aimenatics naman, tuwang-tuwa, palakpakan sila. Ohoy, kasama, 'di ba? Papansin niyo yung mga Aimee na, kita nyo, kasama ni BP Sara, si Aimee. Kayo mga banateros, hindi talaga kayo mga Duterte. Hindi talaga kayo DDS. Ganyan, minura kami dati, 'di ba? Hindi namin sinunod si BP Sara dahil ayaw namin kay Bongbong. Minumura kami dati. Napatunayan namin kami tama at silang nabudol. Marami na rin jumoin sa amin. Ngayon wala na sila mabudol. Wala. Iba yung panahon ni Marcos. Nakabudol sila. Pero ito talagang original na budol. Hindi si Aimee ha. Hindi si BP Sara, si Aimee. Kaya wala na nakikinig. Pero meron pa rin mga Aimenatics, especially may mga trolls pag tingnan nyo dyan. Walang mga muka. Yung iba naman, na talagang nabudol. Kaya tuwan-tuwa sila na binabanggit-banggit siya parati ni BP Sara. Dudugtungan pa natin, marami pa silang kinatutuwa. Yung mga genius dyan, na Aimenatics, ay tuwan-tuwa. Kaya dala-dala ko yan siya. Kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag
si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Hindi na. Hindi na mababalik. Kung ang inaasahan mo, Aimee, ang magbabalik sa tatay mo sa Davao, ay BP Sara, kung ang inaasahan mo, ang magbabalik sa tatay mo sa Davao ay si Aimee, hindi niya na ibabalik yun. Bakit? Gusto niya hostage siya eh. Gusto niya anino mo siya. Gusto niya sama ng sama. So sabi mo, hindi mo siya bibitawan hanggat bumalik sa Davao ang tatay mo. May balik niya. Hindi na. Hindi niya ibabalik yan para lagi mo siyang kasama. But let's be honest. Aimee will not win apart from you. Wala ang suporta ng Duterte dyan. Not even your father. Kaya nga kung sasabihan nyo kami na hindi kami DDS Barateros dahil hindi kami naniniwala kay BP Sara, dahil ayaw namin kay Aimee, ibig mong sabihin si Tatay Digong hindi DDS? Si Baste hindi DDS? Hindi binoto yan hindi Baste. Si Tatay Digong hindi nga inendorso yan, iba inundorso. So Tatay Digong hindi DDS? Pal lang talaga yan si Aimee. Mahina, hindi mananalo yan. Merong ang ginawang survey si Banat Bay. Anong gusto nila? Sara Go? O Sara Aimee? Iniwang milya-milya. Ilang percent lang yung may gusto kay Aimee. Hoy, kayong mga binabayaran dyan. Kayong mga Aimenatics, galing-galingan nyo pagpupromote, hindi tumataas si Aimee. Nananahimit si Bongo, binabanatan nyo. Pero siya pa rin ang gusto ng Sara Go. Pero gusto nyo malaman sino gusto ni Sara? Hindi ko alam. At kung may alam ako, hindi ko sasabihin. Tuloy tayo. Basta kami, ako, tumatawa lang ako sa sideline. I see the plan. May bolang kristal. Opisyal nang nagsumite ng urgent request for interim release ang kampo ni FPRRD sa ICC. Base ito sa 4 na grounds. Una, hindi raw flight risk ang dating Pangulo. Hindi daw flight risk ang Pangulo. Hindi naman. Hindi tatakbo yan. Ang tanda-tanda na saan pupunta yan. Di ba? Hindi yan basta biglang tatago. Hindi na makakatago si PRRD. At wala itong balak takasan ang kanyang kaso. Sinabi niya naman yan, di ba? Ilang beses. Haharapin niya ICC. Talaga namang hinarap niya. Ikalawa, hindi raw ilalagay ni Duterte ang investigasyon o sino mang sangkot dito sa kapanganiban. Alam mo, okay lang yung iba. Hindi niya mailalagay sa panganib. Nasa ibang bansa na nga si PRRD. Ikatlo, titigil na umano si Duterte sa paggawa ng krimen. Kahit daw sinabi niya sa isang Quadcom hearing noong 2024 na dodoblehin niya ang kanyang drug war kills kung muling mahalal bilang alkalde ng Davao City. Yan ang pag-uusapan natin. Inamin daw, according to Claire, inamin daw ni PRRD na may ginawa siyang krimen kasi titigil na ang krimen. Hindi po ang sinabi dyan, ang nilabas ng Philippine Star dyan, ay ito, babasahin ko ha. The defense claimed that Duterte will not continue to commit crimes should his request for interim release is granted, saying he will be residing well outside the geographic scope of the alleged crimes, referring to the Philippines. Ulitin ko, of the alleged crimes. Okay? Ibig sabihin, yung ibinibintang na krimen. Hindi uulitin. Ibig sabihin, for the sake of discussion. Yan. For the sake of etong aming hinihiling, walang krimeng mangyayari. Ganun po ibig sabihin nun, Claire.
Ang huli, humanitarian grounds, lalo na't 80 years old na si FPRRD. Oo nga, yung iba nga 80 years old, pinapakawalan na eh. Pero kung si ICC accredited lawyer Joel Butuyan ang tatanungin, mahina ang grounds ng kampo ni Duterte. Bakit? At the very beginning, talagang hindi niya nire-recognize yung jurisdiction ng ICC. In fact, he even withdrew the Philippines from the ICC, and he even threatened ICC officials if they went to the Philippines. So talagang sa bungangan niya mismo, makikita mo na magiging flight risk siya dahil talagang he does not recognize the entity of the ICC. Ayan, naiintindihan ko sinasabi nito, okay? Hindi raw flight risk si PRRD kasi hindi nire-recognize yung jurisdiction ng ICC. Totoo naman. Sino bang nagre-recognize? Kayo, mga 10. Kayo ni BBM, si Remulla, yung gustong bumagsak ang Duterte. Yun lang naman ang si Trillanes ang nagre-recognize ng jurisdiction ng ICC. Walang karapatan ng ICC sa Pilipinas. Wala po. Maraming naniniwala wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Pero ito nga ang pinagkaiba. Kahit hindi nire-recognize ni Tatay Digong, kasi dadalhin si Tatay Digong doon kung saan membro yung bansa ng ICC. At sila po ang nag-uusap ngayon, yung bansa at ang ICC. Papangalagaan namin to si Tatay Digong. So, hindi ilalagay ni Tatay Digong kasi sa alanganin yung bansang tatanggap sa kanya. Ibig sabihin may third party involved. Hindi naman si Tatay Digong parang si BBM na traidor. Posible hindi niya i-recognize ang ICC. Pero dahil tumulong tong isang bansa na ito, hindi naman siya tatakas. Dahil mapapahiya yung bansa. Sa mga gentleman, sa mga true leaders, importante yung samahan. They will die for that. Hindi po tratraidorin yan. Maniwala kayo. Alam nyo sa katunayan, medyo delay pa nga ito. May i-admit ako sa inyo. Etong lilipatan niyang bansa, etong gagawin ngayon, matagal na po naming alam. Hindi lang kami nagsasalita because ayaw namin malagay sa alanganin yung source namin. But honest to goodness, alam na namin. After the election, alam na namin ito. Bakit? Kasi basta. So, matagal na itong inayos at inaayos sa bansang yun. At nung nilabas nila, it means ayos na. Ako naniniwala, kumpirmado na ito. Ngayon, ayoko munang pangunahan. Okay? Kasi, baka sabihin chismis vloggers vlogger ako, no? Ayaw natin ng ganun. Ayaw ng tatay namin, no? Huwag kayong maging chismis vlogger, ha? Dapat lagi kayong sa komentaryo, argumento, sa facts kayo. Kaya hindi ako magpapalaki ng channel dahil sa chismis. Ayoko ng ganun. Ang sinasabi ko lang, alam namin to. Kasi sinabihan kami 6. Basta 6 ang kasama ko, sinabihan. 6 kami lahat, sinabihan. Kaya dyan nyo malalaman na ako at saka yung 5 pang sinabihan, hindi bida-bida. Hindi namin nilabas. Okay? So, hindi tatakas yan. Maniwala kayo. Ginagamit nyo lang yung sitwasyon na yan. It's because gusto nyong pahirapan yung tao and ayaw ninyo magkaroon siya ng political clout na lumakas ulit. Pero sa katunayan, lalong lumalakas nga eh. Recognize the entity of the ICC.
Sa dokumentong isinumite ng legal counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman, sinabi niya na mayroon na silang kausap na bansa na willing tanggapin si Duterte. Hinala ni Attorney Butuyan, isa ito sa mga karatig bansa ng the Netherlands at best guess niya ay Belgium. Kung pagbabasehan natin ang mga nakaraan na mga kaso, ang isang country na tumanggap ng isang akusado sa ICC na bigyan ng interim release ay ang bansang Belgium, no? Practically ito dahil ang Belgium ay karatig lang, adjacent lang sa Netherlands, sa The Hague. Para sa mga kaalyado ng dating Pangulo, magandang hakbang ang request for interim release, lalo na't naniniwala sila na iligal ang pag-aresto kay Duterte. Ang mas malakas ay yung walang jurisdiction. Ang mas malakas, yung irregular ang pag-aaresto sa kanya. Hindi Yun. Ang ganda nung sinabi dito ni Atty. Panelo. Hindi lang yung jurisdiction ng problema. Ang pinaka-problema dito, yung manner ng paghuli. So, illegal. And we all know that this is political. Kaya nga mayroong pang issue na ang US sa kanila at itong mga hurado ng ICC ay talagang idinimanda ng US na to si Trump. No? Pag ito ay talagang hindi nila inayos itong ICC, hindi nila inayos itong kaso ni Tatay Digong at sila ay nagpagamit sa politika sa Pilipinas, masisira sila dito. Masisira sila. sinunod ang batas ng Rome Statute, hindi rin sinunod ang batas ng Pilipinas. Pero para sa mga biktima ng madugong drug war ng dating Pangulo, kalbaryo sa pagkamit ng hustisya, sakaling pansamantalang palayain si Duterte. Ngayon pa lang, hirap na kaming maghanap nga ng mga witnesses. Paano kayo hindi mahihirapan ng maghanap ng mga witnesses? Wala naman talaga. Di ba? Kasi marami sa kanila hanggang ngayon takot. Dahil napakalakas ng mga Duterte hanggang ngayon, kaya nilang patayin ang impeachment complaint. Nanalo sila sa eleksyong nakalipas. Marami siya, mayor ng Davao, anak niya vice mayor, ang isang anak niya congressman, isang anak niya vice president. Marami siyang kamag-anak at mga supporters na nasa mataas na posisyon. Yan. Kung susundan ko yung argumento nito, ha, may mga anak siya sa mataas na posisyon. Sa eleksyon, nanalo ang marami na kaalyado ng Duterte. Sige, malakas pa rin sila. Nagdedelikado etong mga namatayan at saka yung mga witnesses, no? Baka delikado. Kaya nga, una, yung bansa nga ang kikupin siya at nangangako siya na walang mangyayaring ganon. Pangalawa, ang layo niya sa Pilipinas. Don't tell us na ganyang kapangyarihan si Tatay Digong na kaya niyang gumawa ng krimen na nasa ibang bansa siya. Kasi kung ganyan po ang power ni Tatay Digong, the way you claim it, hindi siya mabibitbit ni Torre. Doon pa lang sa Villamor, mahaharangan na yan. Kung walang planong harapin ni Tatay Digong ang ICC, hindi yan uuwi sa Hong Kong. Kami po sa Hong Kong pa lang, alam na namin. Alam na namin. Sunday yung event, Saturday pa lang alam na namin. Kaya nga si Bato di ba? Hindi tumuloy. Alam na namin na ipahuhuli si Tatay Digong. He knows it. We know it. So, ibig sabihin, handa si Tatay Digong harapin ito. Gawin lang sa tamang paraan. No? Kasi, kung yan ang issue nyo dyan, bakit pilit yung pinauuwi si Roque? Kung sa tingin nyo walang hustisya sa Pilipinas at delikado si Tatay Digong, kaalyado ni Tatay Digong si Roque. Bakit hindi nyo pakuha sa ICC si Roque at ipa-ICC nyo? Bakit gusto nyo umuwi sa Pilipinas? Si Tebes, na nasa labas ng bansa, pinauwi nyo sa Pilipinas. Ang gulo-gulo nyo Yung mga nasa labas, pilit yung pinauuwi.
Yung nasa loob, pinaalis nyo ng Pilipinas. Bakit? Politika lang. Kasi wala na sa politika si Tebes, wala na si Roque. So hindi na siya issue. Pauwiin yan dito. Si Tatay Digong mayor pa. Diyan ka. Ayan ang issue totoo niyan. Hindi yung biktima. Huwag niyong gahasain yung mga biktima. Kasi para sa akin, kung biktima kayo ng biktima ng biktima ng biktima, okay yan. Sige. Pero huwag niyong gamitin ng gamitin to the point na si Tatay Digong aalisan nyo ng karapatan. Kasi meron din siyang legal rights. Karapatan niya humingi. Gaya ng hinihingi niya na alis siya dyan. Makapag-bail. Diba? Ano, kayo lang may karapatan? Si Tatay Digong walang karapatan. An accused is considered innocent until proven guilty. Lahat po ng abogado, Attorney Nery, alam yan. So, gawin nyo yung gusto nyong gawin. Gagawin ni Tatay Digong yung gusto niyang, kaya niyang gawin na nasa batas. Sa gobyerno. Pending pa rin ang kasong Crimes Against Humanity ni Duterte sa ICC at nakaschedule ang kanyang pre-trial sa September. Sa gitna ng request for interim release, panawagan ng mga biktima kay Duterte, huwag tumakbo at harapin ang kanyang kaso. Para sa agenda. Hindi nga tumatakbo. Ano ba kayo? Ano ba pinagsasabi niyo? Tumatakbo ba si PRRD? Alam mo kung gusto nitong tumakbo? Hindi na siya umuwi. Doon lang siya sa Hong Kong. Or umalis siya. Hindi lang po kami ang nakakaalam na huhulihin si PRRD. Marami pong nakakaalam. Doon nga sa speech niya sinabi niya na may nag-aabang sa kanya sa ICC sa Pilipinas. Sinabi niya yun. Oh, bakit umuwi? Despite nahuhulihin siya. Haharapin niya. Kaya huwag kayong paulit-ulit, ha? Next topic po tayo. Ito, pag-usapan naman natin ito. Itak naman daw ang ipapagamit sa mga pulis. Kung ano-ano talagang nauisip nitong si Torre. District Director ng QCPD, kasama raw sa isusulong ng kanyang liderato ay ang kaligtasan ng mga mamamahayag. We want the media to be safe. Totoo ba yan? Kaligtasan ng mga mamamahayag. We want the media to be safe. Kasama ba vloggers dyan? O yung mga kaibigan nyo lang mainstream media na sip-sip sa inyo, na duwag sa inyo? Pati ba yung mga kalaban yung vloggers? Gusto nyo maging safe? Hindi acceptable na ang messengers are being shot. Literally and figuratively. Okay? The messengers are literally and figuratively. So, ibig sabihin, hindi dapat binabaril or binubusalan ang media. Kasama ba kami sa media? Kino-consider mo ba ang vloggers na media? So, wag nyo kaming busalan. Ha? Wag nyo binabaril yung mga ideas namin. Wag nyo binabaril yung mga opinion namin. Wag nyo binabaril ang mga komentaryo namin. Umosisyon kayo dyan, di dapat nagsekretary na lang kayo sa opisina or nagnegosyo kayo o nagtinda kayo sa bahay ninyo kung ayaw nyong binabanatan. Hindi kayo pwedeng sensitibo. Ha? Di, una sa lahat, huwag kayo maging sensitibo. Kala nyo kakikinis ng balat ninyo, kakagwapo ninyo. Wala kayong karapatan. Hindi, ang mga public official, wala kayong karapatan maging onion skin. Hindi maninipis ang balat nyo. Nakakakuha nga kayo ng promotion. Nakakakuha nga na kayo ng kaliwat ka ng ayuda. No. Gawain ba ng manipis ang balat yan? So, wag kayo maging onion skin, ha? messengers. They have to be protected at all times. Isang paraan daw dito ang pagiging responsableng gun owner. Sa datos ng National Election Monitoring Action Center ng PNP, sa pagtatapos ng gun ban, umabot sa mahigit 3,600 ang nahuli nationwide. Mahigit 3,700 na armas naman ang nakumpiska. Pinakamaraming nahuli sa NCR na sinundan ng Central Luzon, Central Visayas at Calabarzon. Kahit wala na yung Comelec control, nandyan pa rin ang batas, ha?
I-remind ko sa ating mga kababayan, nandyan ang batas regarding sa ating pag-own, pag-carry ng firearm, manufacturing, trade, sale. Bukod naman sa Ako sa totoo lang, napaplastikan ako pag nagsasalita ng batas to si Torre. Kasi una, hindi nga nyo sinunod yung batas ng Pilipinas. Pumasok kayo sa KOJC. Wala naman ang pangalan ni Pastor Kibuloy doon. Naghukay kayo doon. Nagpapasok kayo ng naka-uniforming pulis na hindi naman pulis. Lahat yan bawal. Lahat yan hindi naayon sa batas. And then here you are talking about the batas. Kaya minsan ang hirap paniwalaan tong mama na ito na paano nyo dinala si Tatay Digong doon? Sinunod nyo ba ang batas? Tapos magsasalita kayo about batas gayon. And then gusto nyo kaming maniwala. At then gusto nyo kaming manahimik. Huwag kayong magsalita ng batas. Ang gawin mo, Torre, magsalita ka nung paglabas mo sa TV. Ako napapansin ko to si Torre. Talagang posibleng tumakbo to sa 2028. Kayo na lang mag-partner ni Aimee. Mukhang bagay kayo, Torre, Aimee, sa 2028. Parehas kayong epal eh. Simula, ito na atang nakita kong PNP chief na kada galaw may press con. Kauupo pa lang neto. Ilang araw pa lang siya. Nakailang interview na. Nakakita ba kayo? Baka hindi ko lang alam. Pero nakakita na ba kayo ng PNP chief na ganito ka-epal? Ganito kahilig sa press con? Ayaw magtrabaho ng tahimik? Gusto niya lahat i-announce. Bukas, ano naman ang i-announce mong gagawin mo? Maliligo ka? Magja-jogging ka? Ano pa? Lahat na lang press con dito, press con doon. Bukod naman sa bawal na ang mataba at hindi fit sa kanilang hanay, dapat rin daw asintado ang mga pulis. Kita mo? Oh, bawal ang mataba. Dapat naman talaga. So, kailangan mong i-announce? Dapat fit. May dapat naman talaga. Pulis ka eh. Anong gusto nyo? Mas malakas pa yung mga hindi pulis? Kailangan niyang i-announce? Di ba dati na dapat ginagawa yan? Kailangan asintado? Dapat talaga. Pulis nga eh. Di ba dapat dati nang ginagawa yan? Kailangan mo na namang i-announce? Ay, naku. Titignan nyo, media shooter pa nakalagay oh. Epal talaga sa media eh, di ba? Marcos, yung mga aso mo, itali mo. Oh, hindi ako nagsabing aso ka ha? Si John Vic. Pero ito si Marcos talagang ang mga personalidad ng kanyang mga ang hihilig sa TV. Parehas nito si Boying nung kalakasan. Araw-araw din sa TV. Diba? Nanghihina na lang ngayon, nagkasakit yan eh. Oh. Total, magkamukha naman kayo. Parehas kayo mahilig sa TV. Alam nyo, ito ang last recourse and last tool na ginagamit ng ating na allowed na gamitin ng ating mga police. No? So, kailangan pag nag-final option na tayo, we have to be very, very sure of what we are doing aside from the fact na dapat alam natin ang batas na nagsusurround sa paggamit nito. So, in terms of proficiency and efficiency in the use of firearm, very, very important yan. Sapagkat buhay ang nakataya rito eh. Magiging requirement na rin daw ito sa promotion at positioning ng mga pulis. Babawian ng baril at muling isasabak sa training ang mga hindi asintado. Yari kayo mga hindi asintado. No? Pero bigyan ko ng to. Sana hindi na ginagamit yung gun ban pag election. Alam nyo, problema kasi, pag inalisan mo ng baril, yung mga matitinong tao, pag nag-gun ban ka, ang pinahihirapan mo dyan, yung matitinong tao. Kasi wala namang kriminal. Walang gagawa ng kagaguhan na ang gagamiting baril ay lisensyado. Ang gagamitin yan yung mga
So, gumagamit nga sila ng baril na hindi lisensyado, may gun ban or walang gun ban, gagamitin nila yan. Ang naaapektuhan nyo, yung mga responsible gun owners. Pagka lagi kayong gun... Excuse me. Pagka lagi kayong gun ban ng gun ban. Na nasa serbisyo. Ako'y magpapaprocure na rin ng bolo sa ating R4 para ibigay natin, tanggalin natin ang baril nila. Palitan natin ng bolo. Bolo man ang tawag, gawan na natin ng bolo. Itak na lang daw ang gagamitin, hindi na baril. Kung ano-ano naiisip nitong mama na ito. Seriously speaking, hindi acceptable na ang pulis ay hindi marunong gumamit ng baril. Ayon pa kay General Torre, hindi na raw kailangang hanapin ng publiko ang mga pulis sa presinto dahil nasa cellphone na sila. Just dial 911 and they will be there in 5 minutes or less. Alam mo, nagkaroon sila ng drama dyan, ano? Parang scripted eh. Nag-dial ng 911, nakarating daw agad. Makikita natin yan. Makikita natin yan if nangyayari sa totoong buhay. Kasi daw ang pulis, wala na sa presinto, nasa 911 na. Hindi ko alam kung tama ba yan, totoo ba yan, nangyayari ba sa totoong buhay yan, no? Pero hindi rin po pwede kasi walang tao sa presinto. Dahil syempre, kailangan pa rin ng police visibility. Hindi kung saan-saan sila nagpupunta, di ba? So, halimbawa, yung mga walang cellphone, halimbawa ay doon sa mga hindi naman techie. Hindi naman po lahat kasi ng tao ay depende dyan. Paano kung low bat, di ba? Maganda yung 911. Basta, totoo. Yun lang naman ang pupuntahin mo dyan. Gusto totoo. Baka mamaya, drawing lang yan. At the same time, kailangan meron din sa opisina. Para sa agenda, Francis. The next performance will start momentarily.